dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng maika? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang katiwala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais ko pang maging ganito ang mga gawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo. Tunog ng trumpeta ay may lanala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagdirinig na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng maika? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang katiwala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang masakit at magluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng maika? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang katiwala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? 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 Yan ang araw-araw na itinatanong sa atin ng Panginoon. Sapagkat
Kahit anong oras darating ang Panginoong Hesukristo na parang magnanakaw, hindi natin alam ang oras, ang araw. Handa na ba tayo? Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo. God is good all the time. Kahit anong mangyari, God is good all the time. Sa bawat pagkakataon na tayo nakakarinig ng mabuting balita, tayo pinaghahanda ng Panginoon. Sa pagkakataon na tayo nakakarinig ng kanyang mga mapagmahal na pagpapaalala sa kanyang mga salita, ibig sabihin nun, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Iniingatan tayo na tayo ay makaiwas na magkasala. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkakataon ko'y nagkamali at nagkasala. Linisin mo po ang aking puso, isip, ang aking espiritu. Dalangin ko po kami ni Brother Jerry Toledo ay gamitin mo lamang instrumento upang daluyan ang iyong mabuting balita, ng iyong mensahe, sapagkat kahit kaming nagsasalita ay nakikinig sa iyong mabuting balita. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat salita mo ay pagkain ng aming espiritu na magbibigay buhay sa amin. Bigyan mo po kami ng kababaang loob, Lord. Bigyan mo po kami na yung kalooban mo ang mangyari, hindi ang kalooban namin, Panginoon. Yes, Lord, sa buong maghapon, napagod kami sa mga trabaho namin, sa mga pagsubok. Napagod kami sa maraming bagay, pero salamat na lang pagdating ng gabi. Meron kami mapupuntahan, mahihingan. Ikaw yung magko-comfort sa aming spirit, Lord. Thank you so much. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang oras, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, gayon din ang lahat ang makakarinig ng mabuting balita. Ito po ang pinakamahalagang oras, ang makasama ka. Ikaw ang pakikinggan namin, isang Diyos na hindi nagsisinungaling, isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na nagliligtas. Ikaw naman ang dahilan kung bakit kami nakakain sa buong maghapon. Ikaw naman ang dahilan kung bakit kami hanggang ngayon tumitibok pa ang aming puso. Kaya karapat dapat ka lamang purihin at bigyan ng oras upang pasalamatan. Ang lahat ng ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay Sang Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari, at pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito
ng tig-iisang gintong salapi, sinabi niya sa kanila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik." Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon." Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, "Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. "Magaling," sagot niya, "mabuting alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod." Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, "Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim." Sinagot siya ng hari, "Masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi." Sabi nila, "Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ito po'y gabi-gabi, 8 o'clock in the evening. At ibig sabihin nun, pag ganitong oras, medyo masasabi natin tapos na yung mga gawain nating bahay o trabaho. Siguro yung iba sa inyo nakahiga na, o kumakain, o may ginagawa pa. Pero kahit ano naman ang ginagawa niya, salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong pandinig. Na kahit hindi tayo nakikita-kita, boses ko lang naririnig nyo, hindi ko kayo nakikita, pwede tayong pag-ugnayin ng Panginoon through social media, through Facebook Live, na masasabi natin na kapag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin, tiyak na nandito ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? So, pagod tayo buong maghapon. Pero tong oras na ito na yung time na magko-comfort. Bibigyan tayo ng comfort ni Lord sa mga pinagdaanan natin sa buong maghapon. Amen. Sapagkat ang Diyos naman talaga ang tunay na nagmamahal sa atin, tunay na nakakaunawa sa atin. Ano man yung nandito sa ating damdamin, siya yung nakakaunawa. Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya na ang Kanyang mga salita ay hindi tayo lolokohin, hindi tayo iiwan, kundi bibigyan tayo ng pagkakataong magnilay para makapaghanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus kahit anong oras. Sapagkat utos ng Diyos na talagang everyday magnilay tayo, magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng salita ng Diyos, kasi yun ay pagkain ng Espiritu natin. Ba't ko po ito nasabi? Everyday, hindi mo siguro matitiis na hindi makakain o makain man lang ng tubig. Kailangan niya ng ating pisikal na katawan. Pero ang marami ang nakakalimot na tayo'y may kaluluwa, tayo'y may espiritu,
yun ang hindi natin napapakain ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan nyo, no? Madali tayong ginugupo ng tukso, nagkakasala tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon, sinusunod natin yung ating tinatawag na human will, hindi God's will. So, kailangan isuplayan. Suplayan tayo ng Diyos everyday ng gospel. Kasi dito naman po ang pinag-uusapan natin at pagninilayan, kung ano po yung mabuting balita sa simbahan, dinadala lang po ng Panginoon dito sa social media. Kasi lahat po tayo may cellphone, di po ba? Bakit hindi natin gamitin ang cellphone natin to give praise and thanks to God? Sapagkat sinabi naman ng Panginoong Hesus na dapat hindi lang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, huwag kang makontento, nagigising ka sa umaga, magtatrabaho, kakain, kung anong gagawin, tapos matutulog, kinabukasan, ganun na naman. Nasaan ang Diyos? Kailangan laging kasama sa schedule natin ng Panginoon at hindi lang basta kasama. Siya lagi yung inuuna natin, siya lagi yung iniisip natin sa bawat ginagawa natin. Dahil ito, no? At this moment, tumitibok ang ating puso, kumukurap yung ating mga mata dahil sa Diyos yan. Kapag sinabi ni Lord, isang kisap mata lang niya, sabihin na, gawin niya na, stop. Ibig sabihin patay na. Di wala na tayo, di ba? Pero ang katotohanan na pare-pareho pa tayo ngayong nakakarinig ng mabuting balita, ibig sabihin, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Kasi everyday gusto ni Lord tayo ay nagbabago. Bagong nilalang. Hindi lang new normal, kundi new creation. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sa tuwing magigising po kayo sa umaga, every gising is a blessing. At lagi niyong ilalagay sa isip niyo na pagmulat niyo sa umaga, muling naglilikha, nagre-recreate si God. Amen. Nagre-recreate siya ng bagong liwanag, nagre-recreate siya ng bagong nilalang. So sana wag po natin sasayangin yun. At syempre, gusto ng Diyos tayo lahat ay maging online alagad. Yung po bang sinishare natin, yung ating napapakinggang gospel sa ating timeline para na sa ganun, yung mga Facebook friends din po natin makarinig ng mabuting balita. Utos din po yan ng Panginoon. Yan po yung tinatawag na Great Commission. Kaya po tayo may Facebook Live. Kumbaga, ako yung ginagamit ng Panginoon para mag-Facebook Live. Yung makikinig, kayo naman ang pinaka-responsibilidad nyo, ipasa yung narinig nyo sa iba. Hindi ba ganyan naman? Bakit pagka-chismis, no? Ang bilis ipasa kahit kanino. Diba? Siguro naman kung good news o mabuting balita, ipasa natin, no? I-viral natin ang salita ng Panginoon. Yan ang kailangang ayuda ng tao ngayon na tayo nasa pandemic, tayo binagyo. Una sa lahat, ang ayuda ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa ang kinakailangan po natin. At ngayon po ay Wednesday Gospel. At ang ating pong pagninilayang salita ng Panginoon ay mula po kay San Lucas, chapter 19, verses 11 to 28. At ito po ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa salaping ginto. Alam niyo, maganda talaga namang nakakarinig ng salita ng Panginoon Bakit? Sapagkat natututunan natin kung ano yung mga nilalamang aral sa Bible. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang pagninilay. Amen? Sapagkat ang Diyos, sabi nga niya, patay ang pananampalatayang walang gawa. Alam na natin yung 10 utos ng Diyos, pero hindi dapat alam lang. Dapat ito isinasabuhay. Amen? Sapagkat ang gusto ng Diyos, hindi yung nagbabasa ka ng Bible o nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi lang information, kundi transformation. May nagbabago po sa atin. Amen? Para naman po sa atin yun So, ngayong gabi po, makakasama po natin si Brother Jerry Toledo. Siya po ay isang lay minister at katekista. Siya sa Transfiguration of Our Lord Parish sa Cubao, Quezon City. At isa rin siya sa charismatic sa PREX, no? Nagtotok din siya doon sa Our Lady of Miraculous Medal Parish. Member din siya ng Restora Justice Ministry.
or prison ministry. So, alam naman natin na marami na siyang nakakahalubilong tao, no? Kung ultimo pala yung mga taong nasa bilangguan, nakakahalubilo din niya, bahagi siya ng salita ng Panginoon. At isa din siyang lay minister, yung sa simbahan, no? Yung nagbibigay, yung katulong ng paring magbigay ng ostia. Isa rin siyang katekista. So marami tayong matututunan sa kanya kung anong may babahagi niyang pagninilay sa gospel na ito. At sana po magkaroon tayo ng tenga, yung spiritual na tenga natin. Mapakinggan natin. Hello? Magandang gabi po, brother. Hello, naririnig po niyo ako? Hello, brother. Ala, naputol. Bad na signal. Ayan. Naririnig po niyo ako? Brother. Hello? Naririnig niyo po ako? Pero bakit ang hina po ng... Mahina po yung ano nyo, yung dating ng boses niyo po dito. Pakilapit nga po yung ano, yung ano sa inyo, yung mic or yung speaker. Hello? Oo, mahina po. Teka, tatawag ako uli baka sakaling malakas pag ako tumawag. Andali So, try ko siyang tawagan sa kanyang telepono. Bakit kaya yung messenger ngayon? Dati naman ang lakas-lakas ng signal niyan. Ngayon, ang hina na. Dati sa messenger lang na tatawagan ko na ng maayos Ngayon, simula yata ng mga nakaraang araw, mahina. Yung, ayan, try ko na lang siya sa telepono niya. Ayun. Ayan, try po natin So, yun nga po yung sinasabi ko na ang pagninilayan natin ngayon ay tungkol sa talinghaga, sa salaping ginto. Hello po? Hello, brother? Hello? Naririnig niyo po? Ayan, hello? Yan, medyo malakas na. Hello? Pwede na po magsalita. Dito na lang po ako sa telepono. Ayan, yan, malakas na po. Kasi sa messenger, ang hina po nung dating nyo Opo. Sige po. Ganito na lang po Pwede na po kayo magsimulang magnilay. I-share nyo po yung pagninilay nyo tungkol dito sa talinghaga sa salaping ginto. Naka-live na po tayo. Pwede na po kayo magsalita. Hello? Hello? Ito po, naririnig na po kayo. Pwede na po kayo magsalita. Naririnig ko na po kayo. Pwede na Opo, sige po. Sige na po, naririnig na po. Opo, malakas na po. Naririnig na po. Sige po, magsimula na po kayo sa Opo, sige po. Mahina yata cellphone. Hindi, dito po, malakas po yung boses nyo. Sige po, magsalita lang po kayo. Sige, magsasalita na lang po ako. Opo, sige po, opo. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen, purihin. Ang talinghaga po natin ay ang talinghaga sa salaping ginto. Mayroong 10 alipin, binigyan ng tig-isang gintong salapi. Nang magbalik ang hari, pinatawag ang unang alipin. Isang gintong salapi, tinubo 10. Yung pangalawang alipin, isang gintong salapi, tumubo ay 5. Pangatlong alipin, isang gintong salapi, walang tinubo kasi tinago niya. Dito po sa ang payag po sa sa verse na po nito ay kailangan tayong mag-grow. Tayo po ay lumago. Hindi yung tinatago natin yung talento. Katulad yung nangyari po sa pagbasa natin sa nakaraan, yung Mateo 25:14-30, na yung isang alipin ay binaon niya sa lupa yung ang kanyang binigay sa kanya ng kanyang amo. Tayo po talaga ay kailangan gamitin natin ang talento natin na ibinigay sa atin ng Diyos sa maganda Hindi dapat nating itago.
Ang kailangan pong natin gawin ay kung magaling ka sa music, doon ka sa mag-membro ka sa choir. Kung magaling ka naman po sa pagbabasa, di maging ano ka, comlex, commentator lecturer. Kung sa negosyo, magaling ka sa negosyo po, ay doon ka sa pagninegosyo at ibahagi mo yung mga tutubuin mo sa simbahan at sa mga mahirap. Hindi mo susuluhin. Halimbawa, magaling kang magpahayag ng mabuting balita, edi mag-preacher ka. Kasi ayaw ni Lord yung tinatago yung talent mo. Kailangan ikaw ay maging manggagawa ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo po ay nasa langit na. Sino po ang gagawa? Di tayo po. Kaya tayo po ay huwag po nating sayangin ang talento. Para tayong nag-i-invest ang kuko niyan no? Para ka nag-i-impok lagay ka ng pera, di ba? Ganun rin yan. Para ka nag-i-impok sa bangko. Para balang araw, maging mansyon ang bahay mo sa langit. Amen. Dito pala sa lupa, ka na. Kagaya ng lalaking mayaman sa Marcos 17, tinatanong niya, Guro, ano ba dapat kong gawin para makantan ang buhay na walang hanggan? Alam mo na utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang ganakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Ibigin mo ang Diyos ng naputol. Ayun, meron siyang mga sinasabi, no? Na yung binabanggit niya tungkol yun sa yung binatang mayaman. Yung binata kasi niyo, mayamang-mayaman siya. Tapos, at the same time, mabait naman siya sinusunod niya yung 10 utos ng Diyos nagtanong siya sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ano pa ho bang dapat kong gawin? Kasi gusto daw niyang makamtan yung buhay na walang hanggan o makapasok sa langit. So, ang sabi ng Panginoon, ipagbenta mo lahat ng ari-arian mo, tapos sumunod ka sa akin. So, ang naging reaction ng mayamang binata doon, nalungkot. Kasi ang yaman-yaman niya, tapos pagbebenta niya, tapos magiging alagad siya ng Panginoon. So, hindi niya ine-expect na ganun yung isasagot sa kanya ng Panginoon. So, ganun din po tayo na ang gusto pala ng Panginoon is ang kayamanang meron tayo ay ang Panginoon mismo. Hindi yung mga pera, mga properties, bahay, sasakyan, negosyo, hindi yon. Kundi yung kaya nating iwanan lahat. As in lahat. Amen? Para tayo ay maglingkod sa Panginoon. So, yun itunuloy ko lang yung gusto niyang sabihin wala, naputol po yung signal So, ako naman po, ang reflection ko po sa mabuting balita, di ba nilagyan ko siya ng hashtag Bangko sa Langit. So, Bangko sa Langit. So, bigyan muna natin ng physical na description yung bangko. Diba ang saya-saya sa pakiramdam kapag ikaw ay nakapag-open ng account sa bangko at nakakapag-ipon ka? Halimbawa, itong linggong to, nakapag-ipon ka halimbawa ng 500, no, na deposit mo sa bangko. Tapos the following week, nakapag-deposito ka naman ng 1,000. So nakikita mo yung 500 mo, naging 1,500, tapos naging 2,000, naging 3,000, hanggang sa naging 10,000. Hindi ba masaya yung pakiramdam ng nakakaipon ka mula sa pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo? Kasi sabi nga, kumbaga sa langgam, kailangan yung mga langgam talaga ang sisipag, di ba, no? Nakapila sila Kasi kahit hindi pa tag-ulan, nag-iipunan sila ng makakain para pag nagtag-ulan, meron silang naimbak. Amen. So, sa atin, sa bangko na sinasabi ko, na ginagamit ng tao, talagang nag-iipon tayo. Bakit? Ano bang tingin natin sa bangko? Yung bangko, nagtatago ng ating pera. Kasi syempre, pag dito sa bahay, may possibilities na manakaw, mawala, o baka may masulmugan. So, security.
kung bakit tayo nagtatabi ng pera sa bangko. Kahit alam natin na maliit lang yung tubo. Di ba? Hindi naman ganun kalaki ang tubo kapag ikaw ay deposito. Pero ang hinahanap mo talaga doon, number 1 is security. Lalo na ngayon kapag nagdeposito ka o meron kang bank account, meron tayong tinatawag na ATM. Yung ATM na yon, magagamit mo yun anywhere, anytime. Kung gusto mong mag-withdraw, kahit sabihin natin sarado na yung bangko, yung opisina, kahit anong oras, basta may ATM ka, at online naman, tayo'y makakapag-withdraw. At syempre, nagagamit natin sa pangangailangan natin yung perang naipon natin, lalo na pag may nagkasakit, o kaya, marami, for emergency purposes, gagamit natin yun. So, malaki ang tulong ng bangko na tinuturuan tayo magkaroon ng disiplina, mag-save, marami, no? So, yun yung pagtingin natin, o kung ma-describe natin kung ano yung bangko sa ating mga tao. So, pag sinabi mong bangko, ulitin ko, no? Security. Pag sinabi mong bangko, nandun yung pera. Amen? So, eto namang sinasabi ko na itong, kung i-relay natin siya, no? I-relate natin siya dito sa mabuting balita, di ba meron dun isang parang hari na umalis siya. Ipinamahala muna niya yung kanyang ari-arian sa 3 kanyang alipin. Binigyan niya to ng isang salaping ginto. Amen? At nung bumalik siya, nag-report yung 3. Yung isa, tuwang-tuwa kasi yung binigay sa kanyang salaping ginto, naparami niya. Yung isa naging 10. At yung pangalawa naman, yung isang binigay sa kanyang salaping ginto, ginawa niyang 5. So, tuwang-tuwa ang yung nagbigay. At ang sabi, matapat, magaling na alipin. Pamamahalain kita sa mas malaki pa na responsibilidad. Samantalang yung pangatlo, naku naman, ano ba ginawa? Itinago sa panyo yung kanyang ibinigay sa kanyang salaping ginto. At nung nagre-report siya doon sa kanyang amo, medyo nanginginig pa siya at natatakot na, kasi alam ko po, mahigpit kayo Ganyan, di ba? Sabi naman nung amo, alam mo naman pala kung mahigpit bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko? Para kahit man lang tumubo. Di ba? Tinago So, ano pang sinabi doon sa gospel na, kaya yung meron pa, bibigyan. Pero yung wala na, kahit yung kukunting nasa kanya, kukunin pa. Kaya ang sabi niya, itong alipin na hindi man lang nagpatubo, tinago sa panyo yung binigay kong salapi. Ibigay yan doon sa nagpatubo ng 10 beses. Amen. So, alam po natin pag talinghaga, hindi naman talaga diretso yan o literal na mensahe ng Panginoon. Sa aking pagninila, yung spiritual na mensahe ng Panginoon sa atin, kung bakit ko siya nilagyan ng #bangko sa langit. Kasi tayo mga tao, talagang tayo nagpapagal, nagpapakahirap, talaga naman. Kung na kailangan mag-overtime, nai-stress sa trabaho, talagang sinasabi natin ginagawa lahat. Minsan hindi lang isa ang trabaho, minsan doble. Bakit? Para makaipon, para sa future ng mga anak, sa future, di ba? Mga pangarap na gustong marating. Ang tanong sa atin ng Panginoon, kung ganyan tayo kasigasig sa pag-iipon sa bangko dito sa mundo, tayo ba'y nakakapag-ipon bawat araw sa bangko sa langit? Amen? Tulad ang sinabi ko kanina, ang bangko sa lupa, sa mundo ay security. Bakit? Ang bangko ba sa langit ay hindi security? Ito yung dapat araw-araw nating iniipunan. Dapat tayong laging nag-iipon sa langit. Dapat araw-araw nagde-deposito tayo sa langit. Amen? Yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kamukha nga doon sa gospel, di ba? Binigyan ng mga salapi. Yung mga salaping ginto yan, nagre-represent yan ng mga bagay na meron tayo. Kasi alam natin na ang salapi ay mahalaga. At lahat ng bagay dito, materially, nabibili ng salapi.
Kaya ka nga may bahay, may kotse, may business, may tindahan, may damit na sinusuot, may kinakain. Lahat naman yan, binili ng pera, di ba? Eh, ultimo nga siling na buyo nga, hindi ka na makahingi sa kapitbahay mo dahil binibili. Amen? So, kung ang security na hinahanap natin, nasa Panginoon yun. Nasa langit. Amen? Ano yung mga idedeposito natin para lumago doon sa langit? Yung pong mabubuting gawa. Yung everyday, hindi tayo nagsasawa. Ano bang magagawa akong mabuti sa aking kapwa? Ano bang magagawa akong mabuti sa taong kaaway ko? Ano bang magagawa akong mabuti sa aking mga mahal sa buhay? Ano bang magagawa akong mabuti sa aking komunidad? Ano bang magagawa akong mabuti sa aking kapaligiran na binabaha na kasi ang mga tao tapon dito, tapon dyan, hindi minamahal ang kalikasan. Ano nangyayari? Gumaganti ang kalikasan. Ang totoong kayamanan ay kayamanan sa langit. Amen? Kayamanan sa langit. Parang naalala ko yung sinabi sa Bible na may isang tao na natagpuan niya yung kayamanan sa isang lugar. Na nakabaong kasi yung kayamanan sa isang lupain eh. Eh natagpuan niya. Alam mo kung anong ginawa ng tao? Binili niya yung lupain. Paano niya binili? Umuwi muna siya sa bahay nila. Pinagbenta niya lahat ng ari-arian niya. At yung napagbentahan niya, yun yung binili niya doon sa lupa. Ano ibig sabihin nun? Kaya niyang i-give up ang lahat. Huwag lang mawala yung natagpuan niyang kayamanan. Ang totoong kayamanan sa puso natin, ang Diyos. Hindi ibig sabihin na mayamang-mayamang ka, marami kang pera, kilala ka sa buong mundo, eh mayamang ka na. Dukha ka sa harap ng Panginoon kung di naman tayo mayaman sa paggawa ng kabutihan. Yun dapat ang everyday na iniimpok natin sa langit. Amen? Kasi kapag nag-iimpok tayo ng kayamanan ng kabutihan sa langit, tutubo yan eh. Ang magpapatubo ang Panginoon. Di ba? Kung tayo nagde-deposito ng pagpapasalamat, ayun. Everyday magpasalamat tayo sa Panginoon. Isa yan sa mga maidedeposito natin sa langit. Hindi yung kapag may pagsubok, tayo ay nalulugmok, nagrereklamo, nasasaktan. Amen? Eh kung marami tayong deposito na pasasalamat sa Panginoon, nagsasara, nagko-close account yung pagrereklamo. Kaya lang talaga tayo ng mga tao, kaya naman tayo puro reklamo sa buhay natin. Kasi hindi tayo napupuno ng puro pasasalamat sa Panginoon. Lalo na sa panahon ng pagsubok. Pag tayo ay nasa problema, nasusubok, yun ang pinaka-best time para tayo ay magpasalamat. Yun ang iimpok natin sa langit. Amen. At alam naman natin, ang may-ari ng bangko sa langit ay napakagalante. Kung magbigay yan ng tubo, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Sa atin dito sa mundo, ang dami sa ating pinagkatiwala. May mga taong talagang na-bless na maraming pera. Meron namang taong na-bless na sobrang talino. Meron namang taong na-bless na maganda, pang beauty queen. Hindi ba? Iba't iba ang blessing natin. Pero lahat yun ay pinagkakatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Inaasahan ng Panginoon na kung ikaw ay nabiyayaan na maging matalino at halimbawa ay nakatapos ka ng pagiging doktor, abugasya, inaasahan ng Panginoon yung pinagkatiwala yung talino sa iyo ay gamitin mo to glorify God. Pagyamanin mo, pagtubuin mo. Ano ibig sabihin ng tubo? Hindi yung tubong pera. Kundi yung, halimbawa, nakatapos ka ng pagiging doktor, gamitin mo sa pagtulong sa kapwa, yung mga hindi marunong, hindi makakabayad, walang pambayad. Amen? Pinapatubo mo yung ibinigay sa yung kabutihan ng Diyos, pinapatubo mo sa pamamagitan ng pamamahagi sa iba. Ayaw ng Panginoon na matulad tayo doon sa alipin na nagtago lang sa panyo ng kanyang ibinigay sa kanya. Minsan tayo, mga tao, meron tayong mga talent, tinatago natin, hindi natin binabahagi sa iba, nagiging maramot tayo. Eh paano pag dumating na muli ang Panginoon? Tayo'y magsusulit. Ano ibig sabihin na magsusulit? Sasabihin ng Panginoon, anong ginawa mo nung ikaw ay nasa mundo? Pinagkatiwalaan kita ng magandang kalusugan, ba't namatay ka sa kanser? Pinabayaan mo ang sarili mo, inabuso mo ang katawan mo.
Amen? Kasi ang ibinigay sa atin ng Panginoon, magaganda eh. Pero pagdating at the end of time, wala tayong mai-report. Wala tayong mai-report na maganda. Bakit? Sapagkat hindi natin ginamit para maparami. Yung kakarampot na ibinigay sa atin ng Panginoon, maparami. Ano ibig sabihin dito? Yung spiritual na pagpapaliwanag. Ang Diyos, araw-araw nagbibigay yan ng kapayapaan, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng mga bunga ng banal na espiritu. Ang tanong, meron tayo dapat yan sa puso natin. Kasi sinabi nga doon sa magandang mabuting balita na ang mayroon pa, bibigyan, yung wala kukunan pa. Kung tayo sa puso natin, tayo'y nag-iimpok ng peace of mind o kapayapaan, dadagdagan pa yan ng Diyos. Payapa ka na, dadagdagan pa niya yan. Dadagdagan pa niyan. Pag-ibig meron ka na sa kapwa mo, dadagdagan pa niya yan. Pag-asa meron ka, dadagdagan pa niyan. Tsaka hindi mo napapansin na ang dami mo na palang ganung reserbang magagandang ugali. At hindi mo napapansin na mai-share mo na pala sa iba. Amen? Kaya kinakailangan talaga na tayo maging aware sa buhay natin ngayon. Lalo na ang mga gospel, laging sinasabi tungkol sa paghahari ng Diyos. Darating na si God anytime, Jesus Christ anytime. So handa na po ba tayo? Nakapag-impok na ba tayo? O baka naman kung kailan babagyo, kailan lilindol, at saka tayo magkukumahog, iba yung masyadong biglang magmamadali. Na, oy naku, magpapatawad na ako, magmamahal na ako, magtutulong na ako sa kapwa ko. Hindi ganun. Kailangan sa bawat araw, nag-iimpok tayo sa langit. Amen. Mag-impok tayo. Kasi sagana ang tubo sa langit. Amen. Hindi siya maliit na interes. Ang ATM, minsan na-offline. Pero ang bangko sa langit, hindi yan offline. Lagi yan naka-online. Ayaw lang natin magpipindot. Amen. Walang PIN number. No? Walang PIN number sa langit, sa bangko sa langit. Amen. Malaya tayong makakapasok sa presensya ng Panginoon. Amen. Yun ang ipunin natin. Tanungin natin sa bawat araw, ano na ba? Nakapag-ipon na ba ako? Para pag sa panahon na ikaw ay nasusubok, may mawi-withdraw ka. Ano yung mawi-withdraw mo? Lord, nagkukulang na ako sa presensya, nagkukulang na ako sa kapayapaan. Pa-withdraw nga, Lord. Hindi ba? Yan ang pagkamintindi natin sa buhay natin ngayon. Maraming nawalan ng bahay, ng trabaho. Oo, nawala yung mga material na bagay. Pero kung mayaman ka naman sa pag-ibig mo sa Panginoon, daig mo pa ang milyonaryo. Nasagana nga sa buhay. Pero wala namang peace of mind. Amen. Maraming talent na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni brother, kung marunong kang kumanta ka para sa Panginoon. Kung may kakayanan kang mag-preach ng salita ng Diyos, gawin mo. Kumbaga, lahat ng gagawin natin, lagi nating isipin na ito'y hinahandog natin sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng magaan sa inyong loob na parang hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen. Sana po ma-realize natin na, oo nga wala pala akong naimpok sa langit. Pag ako pala pumunta sa harapan ng Diyos sa paghuhusga, wala pala akong maire-report. Wala pala akong maire-report na, Lord, binigyan mo ko ng pagkakataong mag-asawa, ikasal kami sa simbahan. Pero nung humarap ka na sa Panginoon, hiwalay ka na. Anong nangyari? Hindi ba? Ipinagkatiwala sa atin yung ating asawa, yung ating mga anak. Amen? So, isa pa yon sa gustong imensahe sa atin ng Panginoon. Tayo'y katiwala lamang. Wala tayong pag-aari. Itong gospel sa mga nakalipas na araw, nagpapaalala sa atin kung anong kinalalagyan natin sa harap ng Diyos.
Kahit sabihin pa natin na napakarami mo nang naipundar, negosyo, mga bahay, mga gamit, no? Hindi atin yun eh. Wala talaga, hindi talaga atin. Ipinagkakatiwala lang ng Panginoon. Amen. Mahirap pa tayo sa daga. Nabubuhay lang tayo dahil sa habag at awa ng Diyos. Kahit yung oras na ginagamit natin sa isang araw for 24 hours a day, hindi rin natin yun. Hinihiram lang natin sa Diyos yun. Pwede naman putulin ni Lord yun eh. Kaya nga diba may mga taong namamatay? Kasi kinat na ni Lord yung oras eh. Kaya tayo hanggat may oras tayo, ibigay natin sa Panginoon. Amen po. Kasi pag tayo ay namatay na, wala na, tapos na yung oras. Hindi na tayo makakapagbalik loob sa Diyos. Amen po. Kaya ang iiwan na katanungan sa gabing ito, sa tungkol sa mabuting balita, isama po natin sa pananalangin natin mamaya bago tayo matulog. Pagninilay. May kayamanan na ba akong naimpok sa langit? Everyday. Ang gusto ni Lord, everyday tayong nagdedeposito ng paggawa ng kabutihan sa tulong niya. Everyday tayong nagdedeposito ng pasasalamat sa Diyos. Huwag nating hahayaan na yung bank account natin sa langit walang thank you Lord. Importante yan. Sapagkat papatubuin niya ng Panginoon ng mga grasya, ng mga pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Yan ang kayamanan na dapat nating laging iniimpok. Sapagkat ang Diyos ay kayamanan. Kahit pagsama-samahin mo pa lahat ng pera sa buong mundo, ang Diyos pa rin ang kayamanan. Kayamanang hindi nananakaw, hindi nabubulok. Kayamanan na pag namatay tayo, matatagpuan natin. Yung bang sabi ng amo dun sa gospel na, ikaw, matapat, magaling, mabuting alipin. Amen? Ayaw ba natin yun? Pagharap natin sa judgment day, sasabihin na, ikaw brother, ikaw sister, naku, napakamabuti ka at magaling na alipin. Talagang binigay ko sa iyo asawa, anak, trabaho, bahay, lupa. Pinagkatiwala ko sa iyo, ginamit mo sa kabutihan. Pinaunlad mo to glorify God. Amen? Kesa naman yung harap tayo sa judgment day, sasabihin ng Panginoon, ikaw, masamang alipin, doon ka sa impyerno. Amen? Ang kayamanan, yan sa langit, magbangko tayo, mag-impok tayo, walang kalugi-lugi. Okay, makakaranas ka ng pagsubok, dahil magbabalik loob ka, mag-a-adjust ka sa mga ugali mong masama. Ganun talaga. Amen? Naranasan naman ng Panginoong Jesus yun eh. Kaya pagdadaanan din natin yun. Pero nagtagumpay ang Panginoong Jesus. Ang mabuting balita ay nagtagumpay ang Panginoong Jesus. So ano ngayon siya? Nasa kanang siya ng Diyos amang sa langit. Amen. Kaya kung mangangarap tayo, ang pangarapin natin ang kayamanan. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Amen po. Yun ang pangarapin natin, no? Yung, alam mo, kung minsan dito sa mundo, simpleng buhay lang, tama ni. Amen? Hindi naman masamang umasenso, yumaman, no? Basta sa mabuting paraan. Pero huwag natin kakalimutan lagi to seek first the kingdom of God. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Hindi naman tayo maliligtas ng ating kinakasama. Hindi naman tayo maliligtas ng ating anak. Tayo mismo dapat ang gumawa sa ating sarili kung paano tayo mapupunta sa langit. Amen? Kaya dapat ngayon pa lang umpisahan na natin na mag-decide na, everyday, mag-accounting ka na. Ay, itong araw na to, nakapagpatawad ako ng aking kapwa. Ay, itong araw na ito, nakatulong ako doon sa mga binagyo. Ay, ngayong araw na ito, naging pasensyoso ako. Ngayong araw na ito, marami akong ginawa, nakapaglinis ako ng bahay, ganyan. Lahat yung ginawa ko sa tulong ng Panginoon. Naku naman, gano'n nakalaki yung naimpok mo sa araw pa lang na ito. Paano pa yung mga susunod na araw? Amen? Kasi pag tayo naman yung nagkakasala, na we-withdraw yung naiipon natin sa langit.
Kailangan magkaroon tayo ng maintaining balance. Hindi tayo dapat na zero balance. Amen po. Sa buhay natin, mas mahalaga ang spiritual na buhay kesa sa physical. Although kailangan balansehin yan, huwag natin kakalimutan na kapag yung spiritual mong pamumuhay ay na-improve mo sa tulong ng Diyos, susunod na dyan yung physical mong pamumuhay. Pero kung nauuna yung physical mong pamumuhay tapos wala kang spiritual life, anong mangyayari? Nasaan ba naka-attach ang physical life? Sa mundo. Ang daming attraction, kasalanan sa mundo. Amen? So kapag ang Diyos ay nasa iyo, nasa akin, mayaman pa tayo sa pinakamayamang tao. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kahit pala kami ay simpleng tao lang. Estudyante, nanay, tatay, negosyante, magiging mayaman pala kami kapag ikaw ang inuna namin. Ikaw ang kayamanan na makapagbibigay sa amin ng contentment. Ikaw ang kayamanan na dapat namin impukin sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na kahit kailan hindi kami maghihirap kapag ikaw ang aming kayamanan. Ang iyong langit, ang kalangitan, ang kaharian sa langit, yan ang kayamanang gusto mong ibigay sa amin na panirahan namin sa walang katapusang panahon. Eternal life. Lord, dalangin ko po ang pamilya, ng mga Facebook friends ko, pamilya ko, patuloy mo po kaming bigyan ng desire na mag-ipon ng kayamanan sa langit upang sa ganon, lagi naming makita ang kabutihan mo, lagi naming makita ang kagalakan sa kabila ng mga pagsubok. Maraming pong salamat, Panginoon, napakabuti mo. Sino po man ang may karamdamang pisikal, in Jesus' name, manalig ka, ito yung Panginoon ang magpapagaling. Dalangin ko din po ang buong mundo, ang bansang Pilipinas, sa dumadanas ng epekto ng nakaraang bagyo. Lord, oo, maraming nawala, nagiba ang bahay, may mga namatayan pa. Pero yung kayamanan sa puso namin, yun ang hindi kayang gibain ng bagyo. Yun ang hindi kayang patayin ng kahit sino man. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy po akong humihingi ng panalangin sa inyo. Sana ako lagi bigyan ni Lord ng mahabang buhay at mga bunga naman na Espiritu, kababaan ng loob, karunungan. At gayon din, isinasama ko po kayo sa aking panalangin na naway magkaroon kayo ng puso na lagi niyong isinasama ang Panginoon sa bawat araw bago kayo matulog upang sa ganun lagi tayong mapaalalahanan. Sapagkat kung puro mundo na lang ang nadidinig natin, maraming bad news. Pero kapag nakarinig tayo ng mabuting balita, 100% good news, pag-asa, pag-ibig, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, ang ibibigay sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama namin sa masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So ituloy natin na kumpleto na ating araw kapag tayo ay nakakarinig ng mabuting balita. Isa yan sa mga paraan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Na, Lord, salamat pinakain mo yung espiritu ko, nabusog na naman ako. Amen. At mamaya, matutulog na naman tayo sa ating mga ataol. Ang ating kama ay ataol sapagkat pag tayo tulog, hindi na natin hawak ang ating free will, hindi na tayo makapili ng ating panaginip. Ang Diyos ang magdi-decide kung gigisingin pa tayo bukas. Kaya kailangan lagi na tayong handa. May naimpok na tayong kayamanan sa langit. Amen. Isa lang ang kaluluwa. Gusto ba natin mapunta pa to sa impyerno?
Amen? Ang katawang lupa natin to, sandali lang. Sabi nga, ang buhay ng tao parang usok lang yan. Alam mo yung usok ng sigarilyo? Once na ibinuga sa hangin, di ba, makikita mo yung usok, tapos maya-maya wala na. Ganyan lang ang buhay natin, sandali lang. Ang bilis ng panahon, kaya wag natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dapat tayong maglingkod, no? Kamukha nung mga alipin sa gospel. Kung yung iba, yung dalawa doon naging tapat na naglingkod. Talagang dinoble, na-replay, no? Times 10 pa. Yung ipinagkatiwala sa Kanya. Tayo kaya din natin yan. Hanggat ang Diyos ay nandyan sa atin, sa puso natin, walang imposible. Araw-araw makakapag-impok tayo ng bangko sa langit. Kung tapat lamang tayong maglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, itong sinasabi natin, maging sigurista tayo sa buhay. Ano ibig sabihin sigurista? Unahin natin ang Panginoon. Amen? Unahin natin siya. Lagi natin siyang huwag iwawala sa ating schedule. Amen po. At sana magkaroon tayo ng desire. Alam niyo kasi, ang pakikinig sa salita ng Panginoon, ano yan desire yan Sabi nga, kung nasaan yung puso mo, andun yung dinudiyos mo. Kaya kung hindi ka interesado sa pakikinig ng salita ng Panginoon, wala doon ang puso mo. Pero kung nananabik ka bawat araw na mapakinggan ang mabuting balita, nandoon ang puso natin. Amen po. At hindi po ito yung kalugihan. Hindi po kalugihan na tayo ay nasa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay napakabuti. Napakabuti po ng Panginoon at hindi po siya nakakalimot sa atin. Kaya wag naman natin sana siyang kakalimutan. Lagi po tayong tapat maglingkod sa Panginoon. Lagi po nating isipin na makapag-impok every day, every hour sa bangko sa langit. Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan. Upang ipakita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano-ano ang napapansin, pilit kong hiyan ng tulong, ayokong gawin. Salamat sa Diyos at Ama, bago na rin. Kapag akong maglilingkod, na may mapapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Tapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Di mapakalipad, di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraan kanyang sinusubukan, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, wag ka sanang ganyan. Tapat ka sanang maglingkod, na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Tapat ka sanang maglingkod, tapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pag-ibig ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang kinabibilangan, ipagkaloob ang taglay mong lakas. Iyong punuan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod, na may papapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan at taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa
Amen. So, tapat tayong maglingkod, tapat tayong ibigay ang kabutihan sa ating kapwa, tapat tayong mag-impok ng kayamanan sa langit para pagdating ng pagsusulit ay meron tayong interest, tubo na makukuha sa Panginoon. At bukas po ako ibibigay po ang November 19, 2020, Thursday Gospel. Ang makakasama naman po natin ay si Brother Jerry Nadate. At sama-sama po tayong magnilay, no? Sabi nga, hindi naman yung quantity of time, but the quality of time na ibinibigay natin sa Panginoon. Actually, tayo ang nangangailangan sa Panginoon sa online na Facebook Live na ito. At salamat sa Panginoon sapagkat ginagamit niya ang social media. At huwag din natin kakalimutan na ginagamit din ng dyablo ang social media. Kaya nga maraming tao walang time makinig ng salita ng Diyos. Pinapagod ng dyablo ang isipan na maging busy sa mga maraming bagay hanggang sa mawala na sa sistema nila, sa schedule nila ang Panginoon. Amen? So, maraming pong salamat. Huwag kakalimutang magdasal bago matulog, no? Kasi di natin alam kung gigisingin tayo bukas. Humingi tayo ng tawad. Isama po natin sa ating pagninilay. May kayamanan ba akong naiimpok sa langit everyday? Maraming pong salamat, and to God be the glory.